Good morning po mga kaharot. Welcome po muli sa aking channel. Ito laging bumabalik sa inyo, nagbibigay ng mga konting idea para tungkol dito sa ating construction. At bago ko kayo bigyan uli ng konting idea, ay shoutout muna sa lahat ng OFW, lalong lalo na sa ating good morning sa ating mga worker na nagtatrabaho sa construction. At ito na guys ang aking video sa araw na ito. Guys, ito second day ng pag-i-erect at nandito na nga tayo sa Breeze Bay area. Itong area ito ang Breeze Bay. Itinutuloy-tuloy natin. Yan ang ating main starting point, ang Breeze Bay area. Kaya andito nakapokus ang ating erection. Second day of erection ngayon mga kahardot. At ito ang ating portal column. Ayan, portal column yan. Imbis na gumamit tayo ng Breeze Bay, portal frame ang ginagamit natin na yan. Tingnan nyo malalaki, naka-assemble ang column. At siya nga guys, ito yung ating meron tayo ditong 5 cm grouting sa ilalim. Ayan, tingnan nyo ang ilalim yan. At naka-double nut yan at naka-washer. Kaya tayo meron tayong mga projection sa ating anchor bolt. Yan po ang purpose niyan. At ito nga, tingnan nyo guys, maganda nga dito, nakalabas ang ating 16 ang projection dito, kaya yung anchor bolt niya is okay naman. At magkakaroon po tayo ng grouting dyan once na natapos ang concrete ang ating frame structure. Ayan o. Ayan o, kumakain ng parata. Ayan, mamantika yan eh. Ha? O yan, ang almusal. Kaya tinaman nyo yung tiyan, ang laki. Ayan guys, at tuloy po tayo sa panonood. At bali second day, third day pala ngayon. Third day ang ating erection. At binubuo nila itong area ito kung saan ang Breeze Bay area ay nandoon. At siyempre pagkatapos niyan, pag nailagay yung sa taas, mag-uumpisa na itong mga joist beam. Ayan guys, at puntahan natin dito sa kabila. At ang oras po natin ngayon alas 7:40 ng umaga. Ayan guys, at dito tayo sa kabila, tingnan natin sila. At yan guys, nag-umpisa na rin kami magdugsong ng column. Ayan guys, mayroon nang nakadugsong na column, nag-splice na sila. Ayan. Ayun, nakabox ang mga taong
pag-i-splice. Ayan. That's why at tuloy pa rin ang pag-i-splice ng kulayan guys. At i-splice natin ang side wall kulong ngayon guys. Tingnan nyo at itinasa ng ating crane. At ito namang ating mga tao ay tataas ng ating forklift na nakasakay sa box. Ayan, always put guideline. May guideline din para hindi makontrol sa pag movement ng hangin. And guys, at kakabit yan ng ating mga erector doon. Nakasakay sila doon sa box na nakakabit sa forklift. And guys, malwan ang mga tao pagka nakasakay sa box, switch sa upload naman yan ng ating mga superior dito na gumamit tayo ng forklift box para maalwan ang pag-akyat at pagkakabit ng mga ating mga structural steel gamit ang mga bagay na ito. Tuloy po tayo sa panood. Para mas matibay at ang ating mga tao ay buhat-buhat naman ng basket at nagbubuhat ay ang GCB telescopic forklift natin. Ayan guys, at tingnan nyo ang ating erection na ang pagkukoneksyon ng rafter. At pagka nakabit ng isang rafter na lalagay po tayo ng suporta na parlina para mas matibay at nakahawak sila, stable ang pagkatindig. Then continue na rin tayo sa connection ng mga susunod pa. Ayan guys, at tuloy-tuloy po tayo sa panonood yan ng aming erection ngayon. Yan, dito ako sa malayo kumuha para kitang-kita natin ang view. Guys, yan ay wala pa po sa ridge yan. Ang height ng ating building ay 20 meters. Yun, yan ang ating structural erection.
At yun nga mga karot, kita nyo naman nung may kabit yung dalawa dun sa itaas na maiksi na lagyan ng suporta ay isinunod naman yung kadugsong. Ayan, at binuhat na rin yung isa, binuhat na rin ang crane at idudugsong nila dun sa taas. Mas mahalaga na magbuhat ng maiksi, putol-putol kaysa ibubuin Guys, yan. at tinaasan nila. Nakakabit na sila ng isang raptor doon. Ayan, dahan-dahan lang nakikabit dahil may kalami ganyan, umuulan. Ayan guys. Ayan. A few moments later. At yun na nga ang nangyari at naikabit na ang dalawang raptor at nalagyan na rin ng mga rope purlins at ng ating strat beam. Dito lang ako sa malayo, hindi ako lumapit doon dahil erection is ongoing.